At sa pagpapatuloy ng ating recap, sinabi ni Sakamoto sa boss na kailangan niyang agad na umalis sa lugar na ito dahil mahalaga sa kanya ang kanyang kaibigan. Sumagot ang boss na narito sila upang paunlarin ang mundo ng krimen at matuklasan ang mga bagong paraan upang palaganapan ito. Sinabi ni Sakamoto na wala siyang pakialam sa damdamin ng iba at dapat na agad na umalis ang boss. Lumapit ang boss kay Sakamoto at sinabing naniniwala siyang napatay na ng kanyang mga tauhan ang kaibigan ni Sakamoto. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang sandata na nakatago sa loob ng kanyang bibig. Mabilis na sumugod si Sakamoto at itinarak ang isang panulat sa bibig ng boss dahilan upang sumabog ang sandata sa loob. Binalaan niya ang boss na huwag makialam sa mga kaibigan niya, sabay dagdag na malalakas at mapagkakatiwalaan ang mga ito. Galit na sinabi ng boss na kinamumuhian niya ang mga taong sumasalungat sa kanya. Sumagot si Sakamoto na ganoon din ang pakiramdam niya pero mas ayaw niya ang mga taong masyadong madaldal. Samantala ay nagtatago sina Lu at ang direktor ng laboratorio mula sa mga gwardya at sinabi ng direktor na pakiramdam niya ay natuklasan na ng mga gwardya ang kanilang pagtakas. Binanggit naman ni Tanaka na tatakas na siya agad pero mahigpit siyang hinawakan ni Lu at sinabing siya ay kanilang bihag at hindi siya makakaalis. Sa isip ni Lu ay magpapaliwanag siya kay Shin kapag nakalabas na sila at sa ibang dako, nagpasalamat si Shin sa profesional na assassin sa pagligtas sa kanya at pinuri ang perpektong tiyempo nito, na ikinagulat ng assassin. Samantala si Shiba na nagtatago mula sa sniper ay nagsabing hindi madalas magpakita ang mga sniper, pero madali niyang mapapatay ito dahil alam na niya ang lokasyon nito. Tinutukan ng assassin ang sniper at pinaputukan ito kahit pa hindi nakikita si Shiba. Iginiit ni Shin na iyon ay isang ricochet shot at muling nawala si Shiba at mabilis na tumakbo at sinabi ng assassin na kaya niyang sundan si Shiba gamit ang tunog. Muli siyang nagpaputok ngunit sumasablay ng tumahimik ang mga galaw ni Shiba. Nagtaka ang assassin kung nasaan ito kaya't itinuro ni Shin ang itaas bilang pahiwatig ng lokasyon ni Shiba. Muling tumutok ang assassin kaso biglang naghagis si Shiba ng isang bakal na palaso na tumama sa assassin, na hindi ito nakita dahil sa kakayahang maglaho ni Shiba at ipinaliwanag niya na hindi siya isang superhuman, ang kanyang jacket ang dahilan kung bakit siya nagiging di nakikita. Hinugot niya ang isang kutsilyo upang tapusin ang assassin subalit biglang nagpaputok muli ang assassin gamit ang isa pang ricochet shot, dahilan upang maputol ang braso ni Shiba at umatras ang assassin at nagbigay ng babala kay Shiba na sumuko na at kung hindi, sa ulo natatama ang susunod niyang bala. Biglang lumitaw muli ang braso ni Shiba at sinaksak niya ang assassin sa tiyan at iniisip na tuluyan na niya itong napatay, pagkatapos ay muli siyang naglaho at umalis at iginiit ng assassin na tinatawag siya ng kanyang mga kasama bilang number 1 sniper at hindi niya sila maaaring mabigo. Dumadapo ang kanyang alagang ibon at nagdala ng isa pang bala na agad niyang isinilid sa kanyang baril. Tinutukan niya si Shiba ngunit bigla niyang binago ang target sa huling sandali at tinuwanan siya ni Shiba dahil sa pagsablay. Kaso ang bala pala ay tumama sa isang water valve dahilan upang kumalat ang tubig at nabasa si Shiba kaya't lumitaw ang kanyang katawan. Biglang sumulpot si Shin sa likod ni Shiba at malakas na pinatumba ito at pinuri ng assassin si Shin dahil naintindihan nito ang kanyang plano. Iginiit ni Shin na mahirap basahin ang iniisip ng assassin dahil masyado itong komplikado mag-isip. Biglang may sumabog sa malapit kaya't nagulat silang lahat at samantala ay bumalik ang eksena kina Sakamoto at ang boss. Inihayag ng boss na inasahan na niya ang ganitong kinalabasan kaya't naglagay siya ng mga bomba sa buong laboratorio upang burahin ang lahat ng ebidensya. Sinabi niyang may natitira na lang na 20 minuto bago tuluyang maglaho ang lugar. Sinabi ni Sakamoto na 20 minuto ay masyadong mahaba at sa loob ng 5 minuto ay patay na ang boss. Sa galit ay agad umatake ang boss ngunit naiwasan ito ni Sakamoto. Tinukso ng boss si Sakamoto tungkol sa kanyang timbang at sinasabing hindi siya makakagalaw ng mabilis. Ipinagmalaki rin ng boss ang kanyang perpektong katawan na may mga sandata na naka-activate sa 70% na kapasidad, kaya madali raw niyang mapapatay si Sakamoto at sinabi ni Sakamoto na siya rin ay may mga sandata. Inilabas niya ang isang set ng sticker na panulat at dyaryo. Dahil sa galit ay nagbitaw ng sunod-sunod na mabangis na atake ang boss kaso naiwasan ito lahat ni Sakamoto. Muling sumugod ang boss subalit tiniklap ni Sakamoto ang dulo ng panulat at inihagis ito sa mata ng boss dahilan upang masugatan ito. Iginiit ng boss na kahit isang mata lang ang gumagana ay sapat na ito upang talunin si Sakamoto, ngunit agad siyang dinikitan ni Sakamoto ng isang sticker sa kabila niyang mata, dahilan upang tuluyan siyang mabulag.
Pagkatapos ay pinalo siya ng malakas ni Sakamoto gamit ang kanyang sinturon na dahilan upang tumilapon siya ng malayo. Sa galit ay sinabi ng boss na hindi siya mapapatay ni Sakamoto dahil siya ay isang 5th level warrior. Nagtanong si Sakamoto kung ibig sabihin ba nito ay immortal siya at sumagot ang boss na hindi. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya mapapatay dahil tinanggap siya ng kanyang guro sa ganitong anyo at ipinagbawal sa kanya ang pagsasalita tungkol dito. Biglang lumapit ang isang tren mula sa likuran na kapwa sila tumalon ng mataas sa hangin. Inihagis ng boss ang mga bakal na lubod kay Sakamoto at iginapos ito at kinaladkad sa lupa. Tinawag ng boss si Sakamoto na isang mapagkunwari na walang kayang gawin ng mag-isa. Tumayo si Sakamoto sa isang kahoy na tabla na dumulas sa riles ng tren, pinalaya ang sarili at hinatak ang boss papunta sa isang pader at bumagsak sila sa pader at natapos sa loob ng isang umaandar na tren at mabilis na sinipa ni Sakamoto ang boss, dahilan upang tumilapon ito sa kabilang dulo ng bagon na ikinagulat ng mga pasahero. Iniisip ng boss na si Sakamoto ay kilala sa kanyang matatalinong paraan ng pagpatay subalit hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Biglang lumitaw si Sakamoto sa dati niyang mas payat na anyo at naglabas ng isang matinding suntok. Sinabi niya na hindi siya natatakot na patayin ang boss kahit pa siya ay immortal. Biglang naalala ng boss ang kanyang nakaraan na kung kailan pumatay siya ng maraming tao at sinermonan ng iba, ang kanyang guro ay dumating noon at pinatay ang mga taong iyon at sinabi sa kanya na siya ang pinakamahusay na lalaking nakilala nito. Tinanggap siya ng kanyang guro kasama ang lahat ng kanyang pagkukulang, binanggit noon ng boss na kinamumuhian niya ang mga tao. Ngunit sinabi ng kanyang guro na huwag niyang pansinin ang opinyon ng iba. Bumalik sa kasalukuyan ay ipinaliwanag ng boss kay Sakamoto na kailangan niyang ipagpatuloy ang landas ng kanyang guro at patayin siya. Huminto ang tren at isang matandang babae ang sumakay. Itinulak ni Sakamoto ang boss sa isang tabi at sinabing ang upuan ay para sa mga nakatatanda sa kamagalang na inalok ito sa matanda. Pagkatapos ay pumasok si Sakamoto sa isa pang bahagi ng tren at mabilis na inatake ang boss. Paglabas nila sa kompartimento ay umatake ang boss gamit ang kanyang sandata, ngunit hinarang ito ni Sakamoto gamit ang hawakan ng tren at bumawi ng sunod-sunod na pag-atake. Ipinakita ng boss ang isa pang sandata na nakatago sa kanyang tiyan at malakas na hinahataw si Sakamoto, dahilan upang matilapon ito palabas ng tren at mahulog sa isa pang paparating na tren. Ngunit mabilis na bumalik si Sakamoto na ikinagulat ng boss na inakalang natalo na niya ito. Agad hinablot ng boss ang mga pasahero at inihagis sila kay Sakamoto, ngunit maingat na sinalo ni Sakamoto ang mga pasahero at maayos silang inilagay sa mga upuan ng tren nang hindi nasaktan. Binanggit ni Sakamoto sa pinuno na hindi niya ito kayang intindihin at pagkatapos ay inihanda ang kanyang mga kamay at sinabi na hindi niya gusto ang sinumang nananakit sa kanyang pamilya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya na nagpatalon sa pinuno palabas ng tren, kasunod ng isang sipa na tuluyang nagpabagsak rito. Kinaladkad niya ito palabas at tinawagan si Shin sa telepono, ipinaalam na naalis na niya ang pinuno hanggang at na ang lugar ay mawawasak sa loob ng 15 minuto, inihagis niya ang pinuno sa isang tambakan ng basura. Samantala ay nasa loob ng laboratorio si Lu na pinoprotektahan ang mga doktor mula sa gumuguhong mga bato, nagtanong siya kung ano ang nangyayari at bakit bumabagsak ang gusali. Sinabi ng direktor ng laboratorio na hindi niya iniisip na ito ay isang lindol. Biglang bumagsak ang mga pader kay Lu ngunit nailigtas siya ni Shin at saglit silang nagiwasan ng tingin bago sinabi ni Shin na kailangan na nilang umalis kaagad. Nagsimulang umiyak si Lu at humingi ng paumanhin kay Shin sa mga masasamang bagay na nasabi niya rito, saka muling humingi ng tawad. Binanggit ni Shin na siya rin ay humihingi ng tawad sa pagiging labis sa kanyang mga ginawa at hindi niya dapat ginawa iyon. Lumapit ang direktor ng laboratorio at binati si Shin at sinagot siya ni Shin at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Ipinakita niya ang kanyang telepono at ipinaalam na may natitira na lamang 10 minuto bago sumabog ang lugar. Tinanong niya ang direktor kung alam nito ang mga labasan ng lugar, at sumagot ito ng oo bago gumuhit ng layout ng laboratorio sa sahig. Nakinig si Shin ng mabuti upang marinig ang mga boses ng mga tao. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lugar at ipinaliwanag na naroon ang iba pang mga tao at hiniling niya kay Lu at sa assassin na iligtas ang mga ito, saka hiniling sa direktor na sumama sa kanya sa ibabang palapag. Habang naglalakad ay naisip ng direktor na ginamit ni Shin ang kanyang kapangyarihan sa tamang paraan, ipinaliwanag ni Shin na hindi kabiguan ang imbensyon ng direktor at sa halip ay naging matagumpay ito,
biglang naalala ng direktor si Shin noong bata pa ito ay tumatakbo sa kanyang harapan. Samantala ay nasa ibang bahagi ng laboratorio sina Shiba at Oseragi. Habang naghahanap si Shiba ng isang bagay sa mga aparato ay patuloy namang inaalis ni Oseragi ang mga bumabagsak na pader. Napagod si Oseragi at nagtanong kay Shiba kung natapos na ba ang paghahanap nito, dahil pagod na siya sa pag-aalis ng mga hadlang. Sinabi ni Shiba na umaasa siya kay Oseragi at sa surveillance camera ay nakita ni Shiba si Bingo at ipinaliwanag na ito ang nagpapatakbo ng lahat. Ipinahayag niya kay Oseragi na natunton na nila kung sino ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Iginiit ni Oseragi na ito ang kaaway ng association at siyang may pasimuno ng lahat ng nangyari at idinagdag na mukhang malakas ito. Binagsak ni Shiba ang screen ng surveillance at ipinaalam na hindi maiiwasan ang pagkamatay nito. Sa kabilang banda ay nasa loob ng laboratorio sina Shin at ang direktor. Tinanong ng direktor kung saang direksyon sila pupunta at sinabi ni Shin na nakakarinig siya ng tunog mula sa isang direksyon. Inutusan niya ang direktor na puntahan ito at iligtas ang lahat at samantalang siya naman ay may isa pang taong ililigtas. Mabilis siyang tumakbo ngunit nasalubong niya si Bingo at hindi niya ito nakilala, kaso habang lumalapit na basa niya ang iniisip nito patungkol sa kanyang kamatayan. Lumapit si Bingo at kinilala siya bilang si Shin saka sinabi nitong ipaabot ang pagbati kay Sakamoto. Samantala ay lumabas na rin si Shin kaya't ipinaalam ni Lu kay Sakamoto ang kanyang pagdating. Lumapit ang mga doktor kay Shin upang suriin siya. Tinanong sila ni Shin kung ayos lang ba sila at ipinaalam na nawasak na ang laboratorio. Isa sa mga doktor ang nagsabi na hindi iyon mahalaga dahil nasa isip pa rin nila ang lahat ng kanilang pananaliksik. Narinig ni Shin ang kanilang iniisip at nalaman niyang iniisip nilang gumagwapo siya pero pandak pa rin. Sinabi niya sa kanila na tumahimik at ipinaalam na naririnig niya ang kanilang mga iniisip. Lumapit ang direktor kay Sakamoto at nagpasalamat sa pag-aalaga kay Shin. Binanggit ni Lu na huwag mag-alala tungkol kay Shin dahil kasama nila ito. Makalipas ang ilang araw ay nasa bahay ni Sakamoto ang grupo at nagkakasalo sa pagkain. Kinuha ni Shin ang pagkain sa harap ni Lu dahil siya ay nakatulog at ipinaliwanag ni Lu na iniwan niya iyon para kainin sa huli. Nagsimula silang magtalo muli kaya't pinalo sila ni Sakamoto. Sa isip ni Shin ay tinanong niya si Sakamoto kung bakit niya ginawa iyon. Sinagot siya ni Sakamoto at ipinaliwanag na dahil sila ay mga hangal na hindi natututo sa kanilang mga pagkakamali.